Hello world, it's me Dojo. Welcome back to my YouTube channel. I think this is the best time na pag-aralan natin yung post and pre-increment or decrement. Since napag-aralan na natin yung mga loops, karoon na tayo ng familiarity dun sa increment tsaka sa decrement. Pag-aralan natin, meron kasi tayong tinatawag na post-increment at tsaka pre-increment. Okay? Hindi lang naman sa increment to, of course, sa decrement din, no? Post and pre. So ngayon, para mas maintindihan natin to, open na natin yung code editor para makita natin yung explanation ko. And as you can see mga tol, ito yung ating topic. Meron tayong post. So, pwedeng post increment o kaya post decrement. Para may isa na lang to, consider na natin na yung increment tsaka decrement, update na lang para hindi na humaba. Kunyari, i-update natin yung isang variable. Pagka-update natin pataas, increment. Pagka-update natin pababa, decrement. Okay? Ngayon, ano ibig sabihin ng post? Pag sinabi natin na post, guys, yung value, so small letter lang natin, value is used first, then update. Okay? Ganyan yung mangyayari. Pag sinabi nating post, mamaya papakita ko sa inyo yung example niyan. Kumbaga, kunyari may variable ka. Sabihin natin yung variable natin I, ang value niya is 10. Pagka ang ginamit mo is post increment o kaya post decrement, ang mangyayari doon guys, yung value, gagamitin muna natin siya or ipiprint mo muna siya, parang ganon, bago mo siya i-update. So yung update, ikaw ang bahala kung gusto mong taasan, increment mo or babaan, decrement mo. Diba? So ganun ang post increment. Gagamitin mo muna yung value bago mo i-update. Kabaliktaran yon ng pre-decrement. Sa pre-decrement guys, ang gagawin mo is update muna, then use. Yan yung mangyayari sa value. O, lagay natin dito. Value is updated first, then use. So, baliktad sila. Pag post increment, gagamitin mo muna yung value or ipiprint mo muna bago mo siya i-update. Kapag ang ginamit mo naman is pre-increment or pre-decrement, yung value is ma-update muna siya bago siya mapopost. So, baliktad. Ngayon, to have a better understanding, paano natin siya gagawin sa coding? So, ito yung pinakamahalaga. So, magde-declare ako ng integer variable dito. Initialize natin siya. So, ang pangalan niya is variable I. Ang value niya is 5. End of the statement. So, meron tayong variable I, ang value ay 5. Tapos, subukan natin ngayon gawin yung post increment muna tayo. Magpiprint ako dito guys ha. So, ang piprint ko dito is dalawa. Yan. Lalagay ako ng dalawang system out. Yung una kong gagawin is post increment. Tapos dito, display or use value. Dito na yung gagamitin na natin yung value kasi din-display na natin. So, I want you to understand guys, I want you to take note na ang value natin is 5. Si I, ayan, maglalagay ako ng plus plus. Ito yung post increment. Kung saan mauuna yung 5 bago ma-update. Nakikita ninyo. Nauna yung variable I bago sumunod yung plus plus. So dito guys, magagamit muna natin yung 5 bago siya magiging 6. So pag pinrint natin yan, yung I, dito guys, ang value niya pa dito is equals to 5. Tandaan niyo yan kasi post increment to. Pero pagdating dito, ang value niya na is 6. Bakit 6? Kasi right after niya ma-print, sumunod yung plus plus. So after nitong plus plus na to, pag pinrint natin ulit yung I, nadagdagan na ng isa. So dapat ang makukuha nating output is 5 bago nag-6. So, i-run natin. Ayun guys, nakuha ninyo. Diba? Ang nakuha natin is 5 tapos 6. Sa tingin mo, deserve ba ng channel na to na masubscribe? Kung oo, please wag mo kalimutan i-click yung subscribe button. Kasi habang lumalaki itong community natin, is lalo kami na-inspire na gumawa pa ng marami pang mga simple at madaling intindihin ng mga tutorial sa hinaharap kung loloobin ng Diyos. And in return, gusto ko sana mag-comment ka dyan sa baba kung ano yung mga topic na gusto mong gawa namin ng mga video tutorials. Yun lang naman, balik na tayo sa topic. Again, bakit ganun? Ang ginamit natin is post increment. Ano ba yung post increment? Again, the value is used first bago in-update. So dito, ang ginawa natin, ang value ni I is 5. Tapos, ginawa natin yung post increment. Kumbaga, nauna yung variable bago yung plus plus. So, ang ginawa natin, pinrint natin. So, ang gagawin niya guys, gagamitin niya muna yung 5. Kasi yan yung rules. Value is used first. Pagkagamit niya ng 5, paglabas niya dito, pag pinrint mo siya ulit, hindi na siya 5. 6 na. Kasi yun ang rules ng post increment. Value is used first, then update. Okay guys. So, dito, the increment yung ginamit natin. Pag pinalitan mo yan ng minus, value is decrement na yan. So, kung 5 to, mapiprint pa rin yung 5, tapos yung sumunod, 4 na. Kung decrement, edi i-run natin, tignan natin kung tama. O, diba? 5, 4. Yan ang post increment o kaya post decrement. Gagamitin mo muna, ipiprint mo muna yung value bago mo siya i-update. Nakukuha ninyo. Paano naman yung pre-increment or decrement? Yun naman yung pag-aralan natin. So, buburahin ko ngayon itong minus. Okay, buburahin ko ngayon yung value. Buburahin ko din to. So, ang topic naman na ngayon natin is pre-increment naman. So, tanggalin ko na itong use value kasi nakakalito. So, kanina, post-increment. Ngayon, guys, pre-increment naman tayo.
Ano ang rules? Value is updated first bago siya mayu-use or bago natin siya i-display, okay? So, ang mangyayari, kung yung kanina is pinrint muna natin bago natin in-update, dito naman, i-update muna natin bago natin i-print. Okay? Bago natin siya i-display. So, paano yun? Pakita ko sa inyo. So, kapag ka ang gamit mo is post increment ay plus. Andito yung plus sa may right side. Kapag ka ang gamit mo is iksian natin to, tanggalin na natin yung comma. Kapag ka ang gamit mo naman is pre-increment, yung I muna, yung plus muna yung mauuna bago yung variable. It's either increment or decrement bago mo ilalagay yung variable. So, baliktad sila. So, paano ngayon yan? Ito yung system out natin. Ilalagay mo muna dito guys yung plus bago yung I. Baliktad siya, no? Saka natin siya i-display. Kung saan, dito tayo mag-focus sa first line kasi ito palang self-explanatory na to eh. So, yung kanina, ang pinrint natin, nauna yung 5. Kumbaga, dinisplay muna bago in-update. Dito guys, hindi. I-update niya na yan bago mo pa ma-display. Kasi yan ang rules ng pre-increment. Kaya nga siya pre-increment, pre-update. I-update niya muna. Hindi kagaya nung kanina na ang value ng integer is 5 tapos pinrint niya yung 5. Nung ikalawang print natin, saka naging 6. Kasi nangyari, nagamit muna natin bago pa nag-update. Dito guys, iba. Ma-update mo na siya agad. Kaya pag ginamit mo siya guys, hindi siya magde-display ng 5. Rekta 6 na yan. 6 dito, 6 din dito. So pag niran ko to, wala ka na makikitang 5. Ayun. Diba? Dalawang 6. So guys, alam ko kung gaano kahirap mag-aral sa mga tutorial videos kasi kailangan ko pang mag-backward, forward. Kaya naman guys, gumawa ako ng PDF notes kung saan doon na nakalagay lahat ng list of topics, definitions, code example, at saka mga code explanations. In fact guys, mas marami pa siyang lamang impormasyon kumpara sa mga tutorial videos natin. And doon ko din nilagay guys yung mga link ng mga unlisted tutorial videos. Pag sinabi nating unlisted, ito yung mga tutorial videos guys na hindi nakapublic pero pwede mo mapanood kapag ka meron kang link which is nandun nga sa PDF. And napakahalaga rin guys na meron tayong notes kasi kapag ka magpa-practice na tayo mag-code, hindi na natin kailangan pang manood ulit ng mga videos kasi meron na tayong binabasa at tinitignan. So if you're going to ask me, is it worth it? Of course guys, it's worth it. Kasi mapapakinabangan mo to sa pagpa-practice at pag-aaral mo ng coding. So if you are interested guys, andyan yung link sa description sa baba. Back to the topic. Nakukuha ninyo. So anong nangyari? This is a very small difference. Hindi ninyo basta-basta mapapansin but it plays a huge role sa programming. Now, I'm not going to explain sa inyo yung full detail. Just know the principles on how it works. And kapag may na-encounter kayong mga obstacles or logical problems, later marirealize ninyo kung bakit sobrang halaga na matutunan natin yung post at saka pre-update or pre-increment, post-decrement, pre-decrement, post-decrement. Okay? So, yun lang guys. Thank you so much for watching. See you on my next tutorial.